Bakit? Bakit, Ingkong? Sapagkat ako ang susi. Salita ni Ingkong Isong kasabay ng pagbitaw ng mandirigmang alangan at ni Apo Iraya kay Atan. Umagos ang luha ni Hasil sa dahang-dahang pagkatumba ni Atan. Nang nasipat naman yun ni Silang na nakabaon na sa tiyan ni Atan ang balaraw, sumigaw ito ng, "Ama! Trinaydor mo ako!" Sigaw ni Silang, sabay noon ang pagwasak niya ng katawan ng mga kalaban niyang hukbo ni Kapwang Bulod. "Tandang Iraya at ikaw, makinig kayo. Sandali pa ang ating hihintayin para kay Atan. Ang tanging magiging tungkulin lang natin ngayon ay ang protektahan si Atan at ang balaraw para hindi ito mahugot ni Silang sa kanyang katawan." Salita ni Ingkong Isong. Samantala, dahil naman sa sobrang kabighatian ni Hazel at pagod sa pakikipaglaban, bigla na rin lang itong nawalan ng malay. Kaya't kasama sina Timot at ang isang kasama nitong kapamilyang Gabunan ay nakahandusay na sa iba't ibang bahagi ng tuktok ng kastilyo. At sa pagkawala naman ng ulirat ni Hazel, ay nawala na rin si Kapwang Bulod na siyang kanyang pangunahing gabay. Kaya't ang nangyari, isang mandirigmang alangan, Apo Iraya at Ingkong Isong na lang ang natitirang poprotekta kay Atan ayon kay Ingkong Isong. Pero kahit sa pagkakataong iyon ay hindi pa rin maliwanag kung ano na ba talagang mangyayari kay Atan at sa balaraw. Huwag mo na akong pigilan, Ama! Dahil akin ang balaraw! Salita ni Silang na galit na nooy nakaharap sa tatlo nang biglang lumipad si Silang papaitaas at dire-diretso ito, at sa taas nga nun ay halos maabot na niya ang mga mabababang maitim na ulap na siyang tumatakip sa isla ng Firuma. Pagkatapos ay tumigil ng bahagya si Silang sa tuktok na ikinakampay-kampay ang kanyang pakpak. Sabay sipat nito paibaba, direkta sa kinahandusayan ni Atan. Sa baba naman, sa tabi ng nakahandusay na katawan ni Atan, ay nakaabang lang sina Ingkong Isong sa gagawing pag-atake ni Silang. "Maganda kayo! Mukhang binabalak ni Silang na bumulusok mula sa itaas at nagitin ang katawan ni Atan. Hindi natin pwedeng hayaan na mangyari yon, dahil kapag nadala niya ito sa itaas, wala na tayong pagkakataon na makuha pang balaraw. At si Atan syempre." Tumangu-tangulang naman ang tribo ng alangan, pagsang-ayon sa sinabi ni Ingkong Isong. At dun nga, sandali pa ang lumipas. "Akin na ang balaraw!" Salita ni Silang. Sabay biglang tigil nito ng kanyang pagpagaspas ng kanyang pakpak. Sabay suyo nito ng kanyang ulo pababa. At sinabayan niya ng malakas na pagpagaspas na nito ulit, pabulusok pa ibaba. Naganda sina Apo Iraya at Ingkong Isong, pati yung alangan. Sa bilis nun, 2 dipa na lang ang layo nun ni Silang mula sa sahig na kinahihigaan ni Atan ng patama ni Ingkong Isong ng kanyang baston sa sahig at agaran naman na pagrebersa ng oras. Agad na bumalik si Silang sa kung saan siya nagmula kanina bago ito bumulusok pa ibaba. Pero hindi na umimik si Silang ng mga oras na yon at muli itong lumipad. Ngunit pa ibaba na ng kastilyo at sa ibang direksyon ang tinungo nito. Tumaba siya hanggang sa lumagpas siya sa gilid ng padera ng matayog na kastilyo.
mukhang ginamit ni Silang ang utak nito. Dahil ginawa niyang kublian ang buong palibot ng kastilyo dahil naririnig pa rin nila Ingkong Isong ang mga pagaspas na umiikot lang sa gilid-gilid ng palasyo. Hindi naman sila pwedeng pumunta sa gilid nun upang tanawin kung saan naroroon si Silang dahil maiiwan ang katawan ni Atan na nakahandusay doon. Kaya't ang pwede nilang gawin ay abangan muli ang biglaang pag-atake ni Silang at pakiramdaman ito. Dahil alam nilang naghihintay lang yun ng tamang tiyempo upang muling subukang tangayin ng Balaraw o ang katawan ni Atan. Konting tiis na lang mga kasama. Pag napanatili nating protektado si Atan ng mga ilang sandali pa, may tsansa na tayong malupig si Silang. Salita pa ni Ingkong Isong. At sa mga sandaling yun ay ang tanging pagaspas lamang ni Silang sa palibot ng kastilyo ng mababa sa pagkukublingan nito sa pader din na nakapalibot doon. Maya-maya pa ay narinig na nilang pahinana ng pahina ang pagaspas ni Silang. Biglang lumitaw si Silang sa isang gilid kung saan nakatalikod sina Ingkong Isong. Malapit lang yun sa kanila. Agad na bumuelo si Ingkong Isong upang ipatama ang kanyang tungkod sa sahig. Konting-konti na lang at dadampi na nun sa sahig ang dulo ng tungkod ni Ingkong Isong. Pero sa bilis ni Silang sa pagsulpot, parang bola ng bilyar na tumalsik si Ingkong Isong pati yung dalawa, si Apo Iraya at natitirang mandirigma nito sa pagtama ng katawan ni Silang sa kanila. Para silang sinargo kumbaga dahil halos sabay-sabay silang tumalsik na tatlo. Doon ay nabitawan na ni Ingkong Isong ang kanyang makapangyarihang baston at naiwan ito sa kinatatayuan niya kanina. Sa pagtigil naman ni Silang sa tabi ni Atan, sa pagtawa nito, pinulot niya pa ang baston ni Ingkong Isong at itinapon niya yun sa labas ng kastilyo. Nasaktan ng lubusan ang tatlo sa pagbagbag ng katawan ni Silang sa kanila at hirap na silang kumilos ng mga oras na yun. Tunog ng nahihirapan na tatlo sa kanilang pagkakatilapon sa gilid-gilid ng padera sa tuktok. Tuluyan ka ng mabubura, Nathaniel, sa islang ito, kasama ng mga dinala mong mga uripon mo dito. Habang sinasalita yun ni Silang, kasabay ng pagyuko nito at pagkuha sa balaraw na nakatarak sa tiyan ni Atan. Habang si Atan naman ay wala pa ring malay nun na parang patay na rin ng mga oras na yun. Umilaw ang bungo sa puluhan ng balaraw nun paghawak ni Silang. Dahil may korting maliit na bungo na pala ang dulo ng puluhan ng balaraw. Hindi na rin napansin pala yun ni Atan kanina habang hawak yun ni Silang nung sila ay nakikipaglaban dito. Hindi! Hindi! Sigaw ni Ingkong Isong na parang kahit siya ay may pagsisisi na sa kanyang ginawa kay Atan. At ngayon, siya naman ang nagtanong ng, Bakit? Bakit, Atan? Bakit hindi gumana? Sigaw niya na nanghihina kay Atan na wala pa ring malay. Akin! Akin ang tagumpay! Salita at tawa ni Silang habang hawak ang balaraw.
ng... Ah! Ah! Nasunog din ang kamay ni Silang nang dahil sa balaraw. Agad niya itong nabitawan. Anong nangyari? Anong nangyari? Nang tignan niya si Atan, ay bigla na lang umangat ang katawan nito mula sa sahig na parang may bumuhat na mga kung anong nilalang. Maliwanag kasi ang palibot nun ni Atan. Purong puti na nagliliwanag na korting tao ang mga yun, pero walang muka. At nakapalibot lang yun kay Atan habang inaangat nga siya na wala pa rin namang malay. Pero bahagya lang yung pagkakaangat din niya. At kasabay nun ang pagkatuyo na lang ng sugat ni Atan sa kanyang tiyan. At naging isang peklat na lamang yun. Sa pagkasilaw naman ni Silang sa kinalalagyan nga ni Atan, muli niyang ibinaling ang kanyang paningin sa balaraw. At doon ay nakita niyang palusaw na ang figurang bungo sa puluhan nito. Hindi! Hindi! Hindi mangyayari to! Sa salitang yun ni Silang, ay muli niya ulit sinubukan na pulutin ang balaraw. Ngunit, mas lalong nagliyab ang kanyang kamay sa ginawa niya. At mas malaking parte na ng kanyang kaliwang braso ang nasunog. At habang namimilipit si Silang sa sakit ng pagkasunog ng kanyang braso, sa pagmulat ng mga mata ni Atan, ay siya namang bigla ang paglaglag nito sa sahig ulit. Mga 2 pulgada lang naman kasi ang inangat nito mula sa sahig na bato. Doon ay sumigaw na si Ingkong Isong. Mabuhay! Mabuhay ka, Atan! Palayain mo kami ng aking anak! Tawa pa ni Ingkong Isong na pahingal-hingal pa sa pagkakita niyang pagkagising kay Atan. Dahil sa isip ni Ingkong Isong noon, panandalian nating putulin muna ang mga kaganapan sa pangkasalukuyan, mga kabagis. Pasok tayo sa kaisipan ni Ingkong Isong sa minutong ito. At dito tayo magsisimula. Atan! Ang tanong, ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo sa amin? Naalala nyo, mga kabagis, nung tinanong yon ni Ingkong Isong kay Atan sa mga nakaraang parte ng kwento. Napao na lang si Atan nun, di ba? Kahit nalito siya sa tanong na yun kasama ni Hazel. Dahil nga ang tanging sagot lang doon ayon kay Ingkong Isong, oo, hindi lang, Atan. Sa mga sandali pala na yun, lingid sa kaalaman ng mag-asawa at pati sina Timot na nag-uusap na sina Apo Irayanon at Ingkong Isong sa espiritual na aspeto upang gawin ang bagay na yon kay Atan. Dahil nga sa wala namang alam si Atan sa pagrebersa ng talim na ritual. At kung meron man, tiyak na nangangailangan din yon ng mahabang oras. Dahil ako ang susi. Yon ang laging sinasambit ni Ingkong Isong. Pero ang totoo ay may mas malalim na kahulugan ang salitang yun para sa kanya. Bukod sa siya ang kalatas na mapa at tagapagbantay ng mga bukana ng lugar ng Firuma, siya rin ang namamagitan sa kaliwat kanang talim ng balaraw. Yon ang hindi niya nasabi kay Atan. At dahil yon sa sumpang iniatang din sa kanya ni Silang gamit ang balaraw. Ang pagiging immortal ni Ingkong Isong sa isla ng Firuma ay isang sakripisyo para kay Silang. Dahil alam niya sa paghiling nito ng immortalidad ng kanyang ama ay kailangang may ganap din ito sa ganap ng balaraw. At yon ang kanyang pagiging susi, na ang ibig sabihin ay si Ingkong Isong lang ay siya lang ang pwedeng magbalik ng balaraw sa tagapagmana o sa mga susunod pang mga tagapagmana.
kung walang alam na ritual ang tagapagmana. Parang shortcut kumbaga. Pag naireversa ito ni Silang sa kadiliman o ng kahit na sino pang nilalang na nagnanais nito. At ang kontra doon, sa pamamagitan ng pagsaksak ni Ingkong Isong sa katawan ng tagapagmana na siya mismo dapat ang gumawa. Kaya nga susi imagine ninyo na lang mga kabagis na yung balaraw ang mismong susi sa isang doorknob at karugtong nun si Ingkong Isong. Tapos si Atan ang pintuan. Kaya't parang binuksan lang ni Ingkong Isong ang nakatagong koneksyon ng balaraw at ng tagapagmana. Dahil ang totoo ay hindi namatay si Atan kanina. Nawalan lang ito ng ulirat at tumitibok ang puso niya ng mga oras na yon dahil din sa balaraw. Kinakailangan lang ng mga ilang sandali upang muling kilalanin ng balaraw ang dugot laman at kaluluwa ni Atan sa pamamagitan nga ng pagsaksak dito sa kanya. Kaya't alam ni Silang na banta ang kanyang ama sa seguridad ng pagtatangan niya ng balaraw. Dahil anumang oras ay pwedeng mabawi sa kanya ito hanggat buhay si Ingkong Isong. Pero ginawa pa rin niya ang ganon sa kanyang ama dahil sa mga kabaliwan na adhikain niya sa buhay. Ang makasama at mapalago niya ang tinatawag niyang pamilya ng panghabang buhay at maging isang hari ng mga ito. Balik tayo sa kaganapan. Tapos na ang aking ganap. Salita pa ni Ingkong Isong habang nakatitig noon kay Atan. Pagkatapos balikan ng kanyang isipan ang mga nangyari. At sa pagtayo nga ni Atan, biglang nagbaga ang buong talim ng balaraw habang nasa lapag ito. Sunod noon ay ang paglitaw muli ng 7 nilalang na korting tao lamang na liwanag na para ring may mga pakpak. Hindi kasi klaro yun sa tingin ni Atan, yun ang 7 arkanghel. Hanggang sa nawala din ang mga yon. Tapos kagaya din ng dati nung unang nakuha ni Atan ang balaraw kay Kaasif, umukit unti-unti ang 7 ngalan ng arkanghel sa talim. Sunod ang ngalan ng 5 ngalan ng Diyos. At sa huli ay ang ngalan din ni Lucifer. Kahit na umaaray naman nun si Silang, agad niyang sinugod si Atan. Ngunit, Atan! Salita ni Kartel sa isipan nito ng mabilis. Sa pinakawalang pagsapak ni Silang kay Atan, ay sinalidaan niya agad ito ng pag-ilag patungo sa direksyon kung saan nakalapag ang balaraw. Sa pagdampot ni Atan sa balaraw, ay gumulong pa ito ng 1 beses at sabay bangon nito. Di na muling napaso si Atan sa balaraw. Medyo napaatras ng konti si Silang nang nahawakan na yon ni Atan. At doon ay itinapat ni Atan ang balaraw sa kanyang muka sa pag-angat nito. Sabay wika ng talim, maligayang pagbabalik. Nang masambit yun ni Atan, muli ay nagbaga ang mga letrang nakaukit sa balaraw. Silang, tapusin na natin to. Ipapakita ko sa iyo kung papaano ang tunay na paggamit ng 13 talim ng aking balaraw. Sa mga salitang yon ni Atan, agad na sumulong ito para sa pag-atake kay Silang. Sa pagwasiwas ni Atan ng talim, iwas ni Silang sa talim dahil sa alam niyang sa estado nito, masugatan lang siya noon ay tapos na siya. Sa pag-ilag naman ni Silang, ay agad naman na inikot ni Atan ang balaraw sa kanyang kamay upang ibahin ang posisyon nito. Dahil kung kanina ay pangsugat lamang ang kanyang pag-atake, ang sunod ay ang pagtarak na. Muling humakbang si Silang ng papaatras, ngunit alanganin na yon at aabutan na siya ng tulis ng balaraw. Kaya't lumipad agad si Silang at lumayo na ito ng tuluyan kay Atan. Magtuto
Magtuos pa tayo, Atan! Kukunin kong muli ang balaraw sa'yo. At sa'yo, Ama! Magbaba! Biglang natigilan si Silang nang makita niyang wala na si Ingkong Isong sa kinalalagyan nito. At nang tanawin niya ang buong paligid. Ako ba? Ako ba ang hinahanap mo? Salita ni Ingkong Isong. Nasa labas na ito ng sipatin yun ni Silang. Nasa labas ng kastilyo, sa malawak na bakuran nito sa baba. At hawak ng muli ni Ingkong Isong ang kanyang baston. Nakalimutan mo atang immortal ako sa lugar na to! Paano nga? Doon ay naisip ni Silang na nagpatinghulog si Ingkong Isong sa palasyo, sa gilid mismo nito, para lang makuha ang kanyang baston. Pero ayon nga sa kanya, ang balaraw lang ni Atan ang siyang tanging makakapatay sa kanya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Ingkong Isong. Pagtama ng kanyang baston mula sa baba ng kastilyo, sa mabilisang takbo ng oras, Silang! Pasensya ka na. Pero ang gusto ko ay sabay tayong lalaya sa mundong ito! Sa pagsambit ni Ingkong Isong. Ay biglang pagtama ng kanyang tungkod at bumalik si Silang sa harapan ni Atan na hindi naman naaapektuhan ang dimensyon ng oras ni Atan. Parang kayong Silang lang. Ngayon na! Ngayon na, Atan! Doon nga ay wala nang sabi-sabi pa. Saksak ni Atan ng balaraw sa katawan ni Silang. Nang sa di maipaliwanag na dahilan, parang biglang bumagal ang oras kay Atan at Silang. At habang nakabaon ang balaraw sa katawan ni Silang, dahil din sa balaraw, pumasok sa kaisipan ni Atan ang mga nangyari sa buhay ni Silang sa nakaraan. At biglang sa mga nakita ni Atan, tumulo ang luha nito para kay Silang. Sa mga sandaling ito ay pakalmahin muna natin ang ating mga sarili, mga kabagis ko. At pasok tayo sa kaisipan naman ni Atan, sa mga alaala ni Silang, sa pamamagitan ng pagtuon natin ng pansin sa pakikinig. Yung mga kambing, kunin mo na. At hapon na, oh. Kakatayin natin bukas yung isa doon sa kaarawan mo. Salita ni Isong kay Silang. Nang mga panahong ito ay bata pa si Silang. Opo. Opo, itay. Kukunin ko na ho. Oh, mag-iingat ka lamang. Ha, anak? Baka may sa mga damuhan na madadaanan mo. Kaarawan mo pa naman bukas, kaya mag-iingat ka. Bilin ni Isong sa kanyang anak noon. Sa mga oras naman na yun, ay may kausap si Ingkong Isong na kumpare. At nagkomento pa ito patungkol kay Silang. Ang bait ng anak mo, Isong, ha? Kahit na iisang anak kong ganyan ang anak mo, abay, talaga namang makukontento ka na sa buhay. Salamat din sa Panginoon. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon na nagsasama kami ng aking asawa, nabiyayaan din kami. Tapos lalaki pa. Talagang masaya din ako, pare, sa pagdating ni Silang sa buhay namin. Tugon naman ni Ingkong Isong sa kumpare nito. Naririnig naman yon ni Silang noon. Pero dahil sa kamusmusan pa ng kanyang isipan sa mga panahong yun, ay baliwala lang naman ang usapan na ganon sa kanya. Kahit siya ay pinupuri ng mga kaibigan ng kanyang ama. Kaya't nagpatuloy na ito upang kunin ang pastol niyang kambing. At nang marating niya ang kanyang pinagpastulan dito, malapit sa kagubatan o makahoy na lugar sa kanila, lingid sa kaalaman noon ni Silang na may nag-aamba ng panganib sa kanya dahil sa kapusukan ng isang aswang
na galing sa isang tribo. At habang papauwi na nun si Silang kasama ang kanyang mga kambing ng mag-isa, nakakaramdam na noon ng kakaiba ang bata. Hanggang sa inatake na lang siya ng isang aswang, pero parang hindi itinuloy ng aswang ang pagkain niya sa laman at dugo nito dahil nakagat lamang niya ito sa liig. At nung naghihinalo na si Silang, ay napagtanto ng aswang na bawal yun sa kanilang tribo at para bang nakonsensya ito sa kanyang nagawa sa bata. Kaya binuhat niya nun si Silang at dali-daling tumakbo patungo sa lugar ng kanilang tribo upang sana ipagamot ito sa kanilang puno o pinuno nila. Marunong din yon sa panggagamot herbal na medisina. Ngunit sa kasamaang palad ay patay na si Silang nang umabot ang aswang sa lugar ng kanilang tribo. At dahil nga doon ay nagkaroon ng mortal na kasalanan ng aswang sa buong angkan nila dahil mahigpit na ipinagbabawal sa kanila na wag silang kikithil o papatol sa laman o dugo ng tao upang sila ay hindi rin bulabugin ng mga tao. Papatayin na noon ang aswang ng tribo sa pamamagitan ng pagsunog dito. Ngunit sa huling kahilingan ng aswang na pumatay kay Silang ay hiniling nito na buhayin ang batang si Silang sa pamamagitan ng sumpa ng balaraw. Nung mga panahong yon ay nasa kaliwa ang balaraw. Doon ay tinupad ng pinuno ng tribo ang kahilingan ng aswang bago ito mamatay. At doon ay nabuhay nga ang batang si Silang. Yun nga lang ay isa na ngang aswang. Sinabi rin sa kanya ng tribo na hindi na siya pwedeng bumalik sa kanyang pamilya dahil baka siya rin lang ang pumatay sa kanyang magulang dahil sa panibagong katauhan nga nito. Hindi na iintindihan yun ni Silang dahil nga sa bata pa siya noon kaya't nagpupumilit siyang umuwi sa kanila. Ngunit hinaharang din siya ng tribo at hindi ito nakakalabas doon ng halos 19 na taon. Sa mga unang araw, buwan at taon na nandoon si Silang, Inay! Itay! Sunduin niyo na ako dito! iyak. Iyak ang tanging sandalan ni Silang sa pang-araw-araw nitong pamumuhay. Pangungulila, kabighatian, pagdurusa, o kaya ay sabihin na natin lahat ng mga bagay na emosyon na nagpapasakit sa tao. Yon ang tanging kapiling ni Silang nung mga panahong nandoon pa siya. Ang tanging naipon sa damdamin ng bata. Ang kawawang si Silang nang dahil lang sa pagkakamali ng isang nilalang ay naging miserable ang kanyang buhay na dapat sana ay inuukol nito na kasama ang kanyang mga magulang. At sa pagdaan ng panahon hanggang sa lumaki na nga ito at nagkaroon ng kaalaman sa kanyang kapaligiran. Dahil doon ay palagi nang nakakalabas si Silang sa bakuran ng tribo na kanyang kinalakhan. At ang madalas na tungo nito paglabas niya doon ay ang lugar kung saan siya isinilang at kung saan naroroon ang kanyang mga magulang. Malimit niyang pinagmamasdan ng mga yon sa di kalayuan ang kanyang mga magulang at hindi naman ito nagpapakita. At ang pwesto nito, kung hindi ito umaakyat sa mataas na puno, ay nagkukubli ito sa mga talahib o matataas na damo. Ganun lang, hindi siya nagpapakita talaga. Hanggang sa isang araw na parang tadhana na rin ang may gawa, nakita siya ng kanyang ama. Ayaw magpakita o lumapit ni Silang noon.
Pero sa panibugho ng kanyang damdamin na makalapit na sa kanyang ama't ina, ay napagpasya na nitong magpakita sa mga yon. Hindi siya nakilala nung una dahil nga lumaki na nga siya ng husto mula nung huling nagkita sila ni Ingkong Isong. Labis na pagkasabik at pangungulila ang naramdaman noon ng mga magulang ni Silang sa pagkakakita sa kanya nung nagpakilala na siya. Pero sa kasamaang palad ay malala na pala ang karamdaman ng kanyang ina ng mga panahong ito. Naging ganyan na ang nanay mo, anak, mula nung araw na nawala ka. Sa sobrang pamumroblema at pasakit sa pagkawala mo, ay kung ano-ano ang sakit na ang dumarapo sa kanya dahil sa hindi na rin niya inaalagaan ang kanyang sarili. Di makakain ng maayos, di rin natutulog ng maayos. Kaya ginumon na siya ng karamdaman. Salita ni Ingkong Isong habang nakaratay na noon sa isang papag ang ina ni Silang. Napaluhod naman noon si Silang sa tabi ng papag ng kanyang ina. Sabay hawak sa kamay nitong nanghihina na. Sabay, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, ina. Patawarin niyo ako sa aking pagtatago ng ilang taon. At ngayon lang ako nagpakita sa inyo. Iyak. Iyak ang ginawa ni Silang. Pati ang kanyang mga magulang. Ipinagtapat na ni Silang ang lahat sa kanyang mga magulang noon. Pero hindi niya alam na yun na ang magiging mityarin ng buhay ng kanyang mga magulang. Dahil sa isang espiya ng tribo na kinabibilangan na noon ni Silang na mga aswang. Nalaman ng kanilang pinuno ang ginawa ni Silang at mga nasabi nito sa kanyang mga magulang. Na alam na nila lahat ng impormasyon patungkol sa kanila. Nangamba naman ang pinuno noon ng tribo sa kaalaman ng mga magulang ni Silang patungkol sa kanila. Ibig sabihin na ang mga bagay na kanilang inililihim ay alam na ng mga magulang ni Silang na normal na tao. Iniisip kasi nito na bantayon sa seguridad ng kanyang pinangangalagaang tribo. Kaya't dali-dali yung nag-utos na paslangin ng mga magulang ni Silang upang maisilyado na ang kanilang lihim sa iba pang mga tao. Ngunit nalaman yon ni Silang. Kaya't dali-dali niya noong pinuntahan ang kanyang mga magulang upang iligtas ang mga ito. At nang gabing yun, habang itinatakbo ni Silang ang kanyang mga magulang upang ilayo na, hinarang sila ng 5 katribo nito na mga malalakas din na aswang. Doon ay nakipagbuno si Silang sa mga yun hanggang sa naisagad ni Silang ang kanyang mga tangan din na aral sa kaliwa. Sa mga panahong kasi na yun ay kasalukuyan ng nagpapakabihasa ito sa mga kaalamang lihim. Nung naisagad niya ito kasama ng kanyang pagiging aswang, ay naging malademonyo ito at hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Pinatay niya ang 5 niyang katribo na nagnais na patayin ang kanyang mga magulang. Pero pati ang kanyang ama't ina ay kanyang napatay ng gabing iyon. At nung naibalik na ang wisyo ni Silang, bangkay na ng kanyang ama't ina ang tumambad sa kanyang harapan. Nabaliw si Silang sa kanyang nasilayan na pagpaslang sa kanyang mga magulang na siya rin ang may gawa. Kaya naman ay nag-isip ito ng paraan upang maibalik ang buhay ng kanyang mga magulang. Doon ay ninakaw niya ang balaraw upang buhayin ang mga magulang nito. Pero nakuha ulit ang balaraw kay Silang ng pinuno nila. Sa pagkakataong yon ay humiwalay na si Silang noon sa tribo kasama ang kanyang mga magulang. Samantalang nagkawatak-watak na rin ang tribo na pinanggalingan nito dahil sa pagsupil naman ng mga antingero. Hanggang sa nalaman na ni Silang ang isla ng Firoma kung saan nanggaling daw ang balaraw at naandoon ang pinuno ng kanilang tribo na nagtatago.
Pinuntahan niyo ni Silang kasama ang kanyang mga magulang. At ang totoo palang nangyari, si Silang mismo ang pumatay sa dati rin nilang pinuno. Para sa paghihiganti, pagkuha sa balaraw at sa panibago nitong mithiin. Dahil dun na nag-iba ang mga prinsipyo ni Silang sa buhay. Sa pagkakatuklas niya sa isla ng Firum. Ngunit hindi rin nagtagal kay Silang ang balaraw ulit at naagaw din ito ng isa na namang aswang na makalumang gabunan na lahi. At doon ay umalis ito sa isla naman ng Firum papunta ng Mindoro. Yun ang tawag nila sa Mindoro nun, mga kabagis. Pumunta doon ang nilalang sakay ang barko ng mga aswang. At mula noon ay ganun na rin ang naging pagdaong ng barkong makaluma sa Mindoro. Dahil din sa lahi ng mga makalumang gabunan na may tangan ng mutya na konektado rin sa barko. Naaalala nyo yung kinuha ni Silang na kwintas sa lahi nila Timot sa mga makalumang gabunan? Yun din ang dahilan kung bakit napapadaong ang barko sa Mindoro. Hanggang sa dumaan ang panahon ay nakaharap na nga nila ang isang malakas na antingero na anak din ng isang antingero na namatay. At yun nga ay walang iba kundi si Kaasip na nagrebirsa ng 13 talim ng balaraw. Balik tayo sa kasalukuyan. Sa mga nakita nga ni Atan na nakaraan ni Silang ay napaiyak ito dahil sa kung susumahin ay biktima rin lang ng mapait na kapalaran si Silang. Pero sa pagluha ni Atan ay bigla na lang parang may hangin na tumulak sa pagitan nila ni Silang. Habang nakabaon pa ang balaraw, doon ay medyo nagkalayo na si Atan at si Silang. Mga nasa 2 dipa na ang layo nila noon. Nang biglang napaluhod nun si Silang, may umiikot na usok na itim na napakarami sa buong palibot nito. Atan! Lalabas na ang demonyong nasa loob ni Silang na siyang pumaslang sa amin ng kanyang ina! Bigyan mo pa ng isa, Atan! Bigyan mo pa ng isa! At palayain mo na ang aking anak! Sa pagkakarinig noon ni Atan, walang ano-ano ay kumilos agad ito. Sabay sa pagpapalit ng isang malahalimaw na nilalang na figura sa mismong pisikal na katawan ni Silang na maladyablo din. Baon ng 13 talim ng balaraw sa lalamunan nito. Doon ay agad na napukaw ang itim na usok na pumapalibot sa katawan ni Silang. Sa pagbunot ni Atan ng 13 talim, doon ay humandusay papaharap ng padapa si Silang sa kanyang harapan. Nag-umpisa nang humakbang noon si Ingkong Isong papalapit kina Atan at Silang. At pagkaabot nito, binitawan nito ang kanyang tungkod sa kanyang tabi. Agad na lumuhod si Ingkong Isong sa tabi ng kanyang anak na nakadukdok sa sahig na bato. At unti-unti nang bumabalik ang figura ng pisikal na katawan nito sa pagiging normal na tao. Agad na dinampot ni Ingkong Isong ang katawan ng kanyang anak at ipinahiga niya ito sa kanyang braso habang nakaluhod. Anak! Amang Isong. Patawarin niyo po ako. Mga sambit ni Silang na naghihinalo. Sabay galaw ng kanyang mga mata. Patungo naman kay Atan na nooy nasa bandang ulunan lamang nito. Nathaniel, patawad at salamat. Salita ni Silang kasabay ng unti-unting paggunaw ng pisikal niyang katawan na nagiging abo na lamang. At sa mga ilang sandali nga
ay naging abo na lamang ang katawan na kalong-kalong ni Ingkong Isong sa kanyang mga braso, na katawan ng kanyang anak. At doon ay nawala na nga si Silang. Luha. Pagpatak ng luha ni Ingkong Isong ang sumunod na pangyayari. Malaya ka na. Malaya ka na, anak. Kasabay pa ng luha ay ang pagliwanag ng kapaligiran sa isla ng Firuma. Hindi na rin umimik pa nun si Atan dahil lumabas na rin ang luha sa kanyang mga mata. At sina Apo Iraya naman na nakatanaw lang sa di kalayuan, kahit na di naimik ang tribo na yun, ay dun rin lang nakita ni Atan na nagkaroon ng emosyon ng maigi ang tribo, kasama yung natitirang mandirigmang alangan. Naluha din ang mga yun. Sa mga ilang sandali ng pagdadalamhati, tumayo na noon si Ingkong Isong at pinulot na ang kanyang tungkod. Sabay pinuntahan niya agad si Hazel. At doon ay pinatong niya ang kanyang tungkod sa nakahandusay na katawan ni Hazel. Doon ay namangha naman si Atan dahil nagising na rin ang kanyang asawa. Agad na nagyakapan noon ng mag-asawa ng mahigpit. At habang ginagawa nila yun, ay ginising na rin ni Ingkong Isong ang dalawa pang gabunan. Nang matapos na gawin yon ni Ingkong Isong, "Nathaniel! Tara na!" Sa aya ni Ingkong Isong ay nagsitanguan ang lahat na natitirang kasama ni Atan sa kanilang mag-asawa. Si Timot, kasama ang isa ring gabunan, Apo Iraya, kasama ang isa ring natitirang mandirigma nito, Ingkong Isong, at ang mag-asawang Hazel at Atan, na tangan ang 13 talim, ay bumaba na sa kastilyong iyon na dala ang tagumpay. Sa maraming sakripisyong naganap. Pero nung nasa kalupaan na sila, biglang napatigil na lamang si Ingkong Isong sa kanilang paglalakad. At sinabi na nito kay Atan nang, "Atan, oras na para patayin mo na ako ngayon." Medyo natameme si Atan. Yan ang pangako mo rin sa akin, di ba? Kaya kita tinulungan. Ngayon, Atan, itarak mo na sa akin ang balaraw. Pero bago yun ay kunin mo na rin ang tungkod ko bilang pasasalamat ko sa iyo. Malaki ang maitutulong nito sa iyo, Atan. Ilang sandali pang napatulala si Atan noon dahil kailangan na niyang harapin ang katotohanan na pagkatapos silang tulungan ni Ingkong Isong ay sa mga kamay niya rin mamamatay ito kasama ang kanyang talim. "Mahal, bitawan mo muna ako." Bulong ni Atan kay Hazel na nakahawak nun sa kanyang mga braso. Pagkatapos ay walang imik itong lumapit kay Ingkong Isong. At paglapit nito, "Nathaniel, nagpapasalamat ako sa maiksing panahon na nakasama kita at ang iyong asawa, pati sa inyo, Tandang Iraya. Kayo rin, mga makalumang gabunan, at yung iba pa na nagsakripisyo para lang sa kahusayan ng hinaharap. Kunin mo ang tungkod ko, Atan, dahil mag-iiba na ang takbo ng lugar kung saan kayo nang galing." Doon ay napasalita na si Atan. Anong ibig niyong sabihin, Ingkong Tatang?" "Malalaman niyo na lang pag uwi niyo." Sagot lamang ng maikse ni Ingkong Isong, sabay abot na nito kay Atan ng tungkod. Nang mahawakan ni Atan ang tungkod sa kanyang kaliwang kamay, "Bueno, gawin mo na, Atan!" Salita agad ni Ingkong Isong. Walang sabi-sabi ay itinaas ni Atan ang kanyang balaraw sa tapat ng kanyang muka. Sabay salita ng,
sa ngalan ng pagpapalaya. Talim. Sa mga buka ng bibig ni Atan ay nagbaga ang mga letra sa balaraw at pagngiti naman ni Ingkong Isong sa kanyang harapan. Sabay bumaon sa dibdib ni Ingkong Isong ang 13 talim ni Nathaniel. Dahil sa kahilingan nitong palayain na siya ni Atan sa sumpang dala ng kanyang balaraw. Kasabay ng pagsaksak ni Atan ng dibdib ni Ingkong Isong ay ang pagtulo din ng kanyang luha, pati si Hazel at ng 2 gabunan. Pero si Apo Iraya naman at ng kanyang mandirigma ay nakatindig lang na pinagmamasdan ang pagkamatay ni Ingkong Isong dahil para sa kanila. Karangalan yun para kay Ingkong Isong na mamatay na tinindigan para sa tama at maayos na ring pagpanaw dahil sa alam niya na nagawa na niya ang kanyang tunay na tungkulin para sa kanyang nag-iisang anak na si Silang. I-slow mo natin ang ating kaisipan sa mga kaganapan. Sa pagbagsak ni Ingkong Isong unti-unti sa pagkakasaksak ni Atan, nakangiti si Ingkong Isong habang nakatitig pa kay Atan noon, habang nakabao ng balaraw sa kanyang dibdib. Ngunit sa ngiti ay ang luha rin sa kanyang mga mata, kagaya ni Atan. Ngunit bago pa man ito bumagsak sa lupa, biglang naging kulay abo ang buo nitong katawan, kasabay ng unti-unting pagtuklap ng kanyang mga balat ng pira-piraso. At pagkatanggal na nito sa kanyang katawan ay siya namang unti-unting pagpino nito sa hangin at tuluyan ng nagiging abo. Nakita pa ni Atan ang mga labi ni Ingkong Isong na natutuklap at nagiging abo na rin ang kabuuan ng kanyang muka, hanggang sa mga ilang segundo na nakatarak pa ang balaraw sa dibdib ni Ingkong Isong ay tuluyan na ngang naging abo ang bangkay nito. Kasabay ng pagkagunaw ng tuluyan ng katawan ni Ingkong Isong sa harap ni Atan ay ang pagbagsak naman ng mga patak ng kanilang luha ni Hazel sa ibaba ng lupa. Napahigpit na lang ng hawak nun si Nathaniel sa tungkod na ipinamana sa kanya ni Ingkong Isong. Habang humigbi pa ito at medyo pinipigil pa ang pag-iyak, naisip ni Atan na minsan pala sa buhay ng tao, hindi pala ang tagal ng panahon ang sukatan para mapamahal at maging mahalaga ang isang tao sa iyo. Dahil ang importante, kahit gaano pa man kaiksi ito, kung ang oras naman na yun ay katumbas na ng buong taon ng buhay mo. Yun ang tunay na sinseridad ng pagmamahal sa kapwa. Nakatayo lang noon si Atan sa harap ng abo ng bangkay ni Ingkong Isong ng mga ilang minuto. Doon naman ay naglakad si Hazel mula sa kanyang likod at paglapit nito ay hinakap na siya ni Hazel mula sa likuran. Bilang tanda ng pakikiramay ni Hazel ng kalungkutan na nadarama ng kanyang asawa. Ngunit habang magkayakap noon ang mag-asawa, bigla na lang dumagundong ang lupa. Lumilindol na ang buong isla. Nang paglingon pa nilang lahat sa kastilyong kanilang pinanggalingan, unti-unting nabibitak ang iba't ibang bahagi na ng kastilyo, hanggang sa nagigiba na ng unti-unti ang bawat bahagi nun. Agad na kumilos si Apo Iraya nun palapit kay Atan at Hazel, sabay salita ng "Tungkod! Tungkod!" Bigkas nito sabay sunod pa ng kanyang pananalita ulit ng kanyang sariling dialekto. Doon ay lumapit naman si Timot kina Atan, dahil ang ibig sabihin pala ni Apo Iraya na sinasabi niya kay Atan ng mga sandaling yun na pasira na ang isla ng Firom dahil sa namatay na ang haring nangangasiwa dito, si Silang, at ang isang pundasyon na nakabalot dito, ang Kalatas, na walang iba
kundi si Ingkong Isong. Pero ayon kay Apo Iraya na hindi naman magugunaw ang isla, kundi mag-iiba na ang sistema at mahika na nakabalot dito na ginagawang taguan ng lahi ng mga aswang. At dahil sa nangyayaring lindola ay nabulabog ang iba't ibang bahagi ng kagubatan ng isla. Nag-iingay na lahat ng mga sari-saring mga nilalang sa buong isla ng Firom. Nangangahulugan na hindi na dapat magtagal pa sina Atan sa pusod ng isla na yun. Pero papano? Malayo pa sila sa mismong dinaungan ng barko ni Bandong. Pero yun pala ang dahilan kung bakit nabanggit ni Apo Iraya ang tungkod. Atan! Atan! Gamitin mo raw ang tungkod! Salita ni Timot kay Atan. Pero paano? Hindi ko pa alam yung eksaktong pamamaraan nito. Kung paano gamitin ang kahoy na to. Tugon ni Atan. Doon ay nagsalita ulit si Apo Iraya at sinabi ni Timot naman ang nasabi nito kay Atan. Nag-aapura na sila dahil ang lupa sa bahaging yun na kanilang kinatatapan ay nagbibitak-bitak na rin kasabay ng pagguho ng buong kastilyo. Sinabi ni Timot kay Atan na isipin lang daw ang buong grupo nito na kasama niya at saka niya ipatama ang tungkod sa lupa. Ganun ba? Bahala na nga mga kasama. Sa pag-iisip ni Atan ng lahat ng kasama niya sa kanyang tabi at sa pag-aapura nito, patama Atan ng dulo ng tungkod sa lupa. Doon ay biglang bumilis ang oras sa dimensyon nila Atan at kagaya ng epekto nun ng mahika nung gamit pa yon ni Ingkong Isong, bumilis ang paglalakbay nila. At biglang karating sila sa harap ng kuweba sa lugar ng mga duwende. Ba't tayo nandito? Salita ni Timot na gulat na gulat. Nako, palpak ata. Salita ni Atan na pati siya ay naguguluhan kung bakit dun sila napunta. At habang palakas ng palakas ang paglindol ng isla, guguho na ang bundok na nasa harap nila noon na siyang kinalalagyan ng kuweba ng lugar ng mga duwende. Mukhang matatabunan pa sina Atan ng mga malalaking batong gumugulong galing sa tuktok noon. Nagsalita si Apo Iraya agad. Agad naman na ipinaintindi ni Timot yun kay Atan na uutal-utal pa na nagsasalita dahil sa nininervyos na. Dahil nga matatabunan na sila noon kung hindi aapurahin ni Atan ang nais ipagawa naman sa kanya ni Apo Iraya. At sabi nito na isipin nga silang lahat pero isipin niya rin yung lugar na nais nilang marating sa isla bago niya ipatama ang tungkod sa lupa. Nako! Ganun ba? Pumikit na noon si Atan at inisip ang kanyang mga kasamahan. Sabay isip na lang nito ng barko ni Mang Bandong. At dun naman ay malapit ng pagbagsak ng isang malaking bato sa kanilang kinatatayuan. Pero agad na umabanting muli ang oras para kina Atan. At sa pagtigil nila, narating na nila ang dalampasigan. Ngunit nang matanaw nila, medyo malayo pa sila sa barko ni Mang Bandong. Hindi pa sila nakatutok na dumating sa dalampasigan sa barko noon. Nang nakarinig na naman siya ng malakas na pagdagundong ng lupa at pag-ihip ng parang isang malakas na ipo-ipo. Atan! Atan! Sa likod nyo! Sigaw ni Mang Bandong sa pagkakasilay niya sa kanila. Nang makita naman nila Atan ang kamay ni Mang Bandong sa di kalbuan sa tuktok ng barko niya,
kaya napalingon naman sina Atan sa kinalalagyan nila sa kanilang likuran. Nanlaki lahat ang mga mata nila, pati si Hazel sa kanilang nakita. Isang daluyon ng napakaraming alikabok at buhangin ang lumalamon sa buong isla. Alam niyo yung sandstorm? Parang ganoon yung kaganapan ng mga oras na yun at malapit na ito kina Atan at tiyak na lalamunin sila nun pag mahahagip sila. Atan ang tungkod! Salita ni Timot ng pag-aalala. Agad na itinuon ni Atan ang paningin kina Mang Bandong, sabay aray ko! Nadanganan pa ni Timot si Mang Bandong sa pagdating na nila sa mismong barko na nito. Ang kahoy, Mang Bandong! Yung nanggaling sa barko ng mga aswang! Tanggalin mo na! Bilis! Tabi! Sa pagsasalita nun ni Mang Bandong, pumunta agad ito sa kinalalagyan ng kahoy sa harap ng kanyang barko at agad na binaklas nun ang ikinabit nitong kahoy na galing sa barko ng mga aswang. Pero napakabilis ng paglapit ng daluyon ng napakaraming alikabok at buhangin at abo mula sa isla at mukhang maaabutan pa sila nun sa gilid ng pangpang. Dahilan naman ng Ano ba? Matanggal ka na! Sige na! Salita pa ni Mang Bandong na nag-aapura sa pagtanggal ng kahoy at mukhang nagpapanik na rin ito. Malapit na kasi yung daluyon ng alikabok at buhangin. Kung ilalarawan mo ang nangyayaring yun, kung ikukumpara ang laki ng dilubyong yun, dalawang matayog na nyog ang tangkad nun. Nang sa barko naman, Natanggal ko na! Habang sumisig si Mang Bandong nun, ay binitiwan naman ni Atan ang tungkod at hinihiwa na niya noon ang tali ng angkla ng munting barko upang makaalis na sila agad. At pagputol noon ni Atan sa pagtakbo ni Mang Bandong upang paandarin ang makinarya ng kanyang barko, huli na ang lahat. Sa paglamon ng napakakapal na buhangin, alikabok at abo, ang barkong kanilang sinasakyan noon ay nakitang muli ni Atan ang isang figura ng isang napakalaking bungok sa daluyon na yon ng alikabok. Kasabay ng paglaho ng paningin nila sa paligid dahil nga sa napakaraming alikabok at abo na ang nagkalat sa malapit na parte ng baybayin ng Firuma. Naging tahimik bigla pati ang baybayin sa palibot ng Firuma. Maya-maya pa, Hazel! Hazel! Nasaan ka? Bandong! Timot! Apoy Raya! Medyo pasigaw ni Atan habang nasa barko ito. Atan! Toy! Asan kayo? Tugon naman ni Mang Bandong na parang nangangapa-ngapa din sa kapaligiran ng barko dahil sa pagtabon ng napakaraming alikabok sa kanila. Atan! Nandito ako! Boses ni Hazel. Kahit na hindi pa naman nakikita ni Atan si Hazel, sa pagkakarinig lang ng boses niya ay medyo naginhawaan na si Atan. Mga pag-ubo nun ang maririnig mo sa ibabaw ng barko hanggang sa narinig na nila ang paghampas ng alon ng dagat sa kanilang barko. At nang makita ni Atan si Hazel, pati sila Timot, ay naaninag na niya. Biglang umihip na ang banayad na hangin upang pukawin ang napakaraming alikabok na nakapalibot sa barko. At yun ay si Burias. Doon naman ay nakita na nila ang bawat isa na buhay pa naman. Balot na balot ng maraming alikabok ang damit ng mga ito at katawan. Buhay sila. Si Timot kasama ang dalawang gabunan.
si Apo Iraya at ang dalawang mandirigma rin nito na natitira kasama na yung naiwan sa barko. At si Mang Bandong kasama ang mag-asawa ay tagumpay na nakalabas ng isla ng Firuma. At doon nga ay nagpakita na sa kanila ang malawak na dagat. Ngunit kahit anong libot ng mga mata ng mga ito ay hindi na nila makita at matukoy kung nasaan na ang isla ng Firuma. Nawawala iyon sa kanilang paningin. At habang nagpapagpag ang lahat ng alikabok na dala ng kanilang katawan, nagsalita si Apo Iraya sa kanyang dialekto na ang ibig sabihin niya ay nakatawid na sila mula sa isla at binabagtas na nila ang dagat na hindi nasaklaw ng hiwaga ng isla na kanilang pinuntahan. Ganon ba? Kung ganon, ipaubayan nyo na sa akin ang pag-uwi sa ating bayan. Salita ni Mang Bandong na masayang masaya sa kanilang pag-uwi. Dahil ang ibig sabihin nun ay may uuwi na niya ang kanyang kayamanan. Tumango na lang sina Atan nun kay Mang Bandong kasabay ng muling paglalayag nila papauwi ng Mindiooro. Naging matiwasay naman ang pagbaybay nila Atan sa dagat. At sa pagdaan ng 2 araw ay pinagtiisan na lang nila na kainin ang mga tira-tira nilang pagkain upang pampawi ng gutom sa kanilang paglalayag. Hanggang sa umabot na nga sila sa Puerto Galera. Ngunit sa kanilang pagdaong ay parang marami na ang nagbago sa paligid. Kaya nanibago sila sa kanilang mga nasilayan. Ngunit pinagkibit balikat lang naman na yon ni Atan at Hazel at ng iba pa. At sa kanilang pagbaba. Ano, Atan? Magkita na lang tayo sa susunod na araw para sa hatian natin. Para dito sa nakuha natin. Huwag kang mag-alala, Toy. Lalaki akong kausap. Kaya hindi kita lulukohin. Ganun ba, Mang Bandong? Sige o. Marami pong salamat, Mang Bandong. Aasahan ko yan. Atan. Basta ikaw na bahala sa mga kasama natin sa hati mo, ha? Paalaman na ni Atan at Mang Bandong at ng iba nilang mga kasama. Doon ay nag-umpisa ng maglakad sina Atan at buong grupo upang umuwi na sa kani-kanilang lugar sa Mindiooro. Nagdaan pa ang ilang oras nung marating na nila ang 100 mula sa kalsadang kanilang binabagtas. Ay tumigil naman na noon sina Apo Iraya at sina Timot kasabay ng pagpapaalam ng mga ito upang umuwi na sa kanilang tribo. Kasama na sina Timot dahil doon na rin sila nakatira kasama ang tribo ng buong Alangan. Labis-labis naman ang pasasalamat noon ni Atan sa mga yun sa ginawa nilang pagtulong sa naganap na digmaan sa isla ng Firuma at pagsasakripisyo ng ibang buhay ng mandirigmang Alangan sa ikabubuti ng lahat at sa pagkuha ni Atan ng 13 talim. At bago pa naghiwalay ang tribo at sina Atan ay bumilin pa si Apo Iraya sa kanya na maghanda si Atan sa kanyang makikita dahil marami na raw ang nagbago sa panahong nawala sila sa lugar. Ayon sa pagpapaliwanag naman ni Timot, umuo na lang noon si Atan dahil sa pagkakaintindi nito na marahil ay siguro nasabi lang yun ni Apo Iraya dahil sa dala niyang tungkod. Nang nagkahiwalay na nga ang grupo, umuwi na sina Atan sa bahay nila Mang Arnel upang makita na ang kanilang anak dahil na rin sa pananabik ng mag-asawa dito. Oras pa ang lumipas nang narating na ng mag-asawa ang tapat ng bahay ni Mang Arnel. Pansin ng mag-asawa bago na yung bakod na kawayan ng bakuran nila. Pagkatapos, nakita nila si Denden
na may kalarong bata na naglalakad na. Nabigla ang mag-asawa dahil sa kitang-kita nila sa muka ng batang kalaro ni Denden ay kamukang kamuka iyon ni Atan. Napaisip na sila nun kung yung anak nilang si Nuriel yun o Oriel bilang pangalan ng anghel. Anak! Atan! Mga anak ko! Hazel! Kayo nga! Kayo nga! Boses ni Mang Arnel habang nagmamadaling naglalakad patungo sa trangkahan nilang kahoy. Mangiyak-ngiyak pa noon itong matanda. Paglapit niya sa kanila. Salamat! Salamat, buhay kayo! Buhay kayong dalawa! Buhay talaga kayo! Salita na ni Mang Arnel sabay yakap kay Hazel. Doon ay nagtanong naman si Atan sa pagtataka nito. Tay, ano bang nangyari? Parang sa reaksyon nyo, ang tagal-tagal na naming nawala Napabitaw ng yakap si Mang Arnel kay Hazel. Sabay tugon nito kay Atan ng, Anak! Atan! Mga anak ko! Hindi nyo ba alam? 1 taon nang nakakalipas mula nung umalis kayo sa bayan natin.